Okay, good afternoon guys. Welcome back tayo sa kusina na Meryl. Guys, this time we're going to cook chicken egg sopas. Kasi yung mga leftover nating vegetables ay kailangan magamit natin. So, ang ginawa natin, inisip natin kung anong dapat natin iluto para magamit natin lahat yun. So, ay nag-pop up sa aking isipan, why not sopas? Anyway, sopas is one of my favorite nga na soup na lagi nating niluluto. So, ang ginawa natin, nihanda natin guys, ang mga sangkap niya. Ang mga sangkap ay medyo modified katulad nito. Yung ating gagamiting dahon guys ay yung bok choy. Kasi ang daming bok choy na yan. Napakamamahal pa naman yan guys kung masasayang lang. Dahil hindi natin nagamit yan, magluto tayo ng sinigang at saka kari-kari. I mean to say, sobra yan. So, meron din tayo nihanda na carrots, bell pepper. Tinanggal natin yung mga buto niya, at saka yun yung celery, guys. At saka itong sibuyas. Siyempre, gagamitan natin ng caldo con sabor de pollo, chicken bouillon. So, yun ang gagamitin natin guys na pangpaalat niya o panlasa para lalo sa maglasang tinatawag na chicken egg sopas. At yung chicken, hanapin nyo, well, andun na sa kaserola kasama nung egg na sinama natin doon sa pinapalambot nating sopas. So, puntahan natin yung guys. Guys, ayan na yung sopas na pinalambot natin kasama yung chicken. So, ang gagawin na lang natin na isasama natin yung tawag dito yung gulay na mga sangkap na gagamitin natin guys. Manonotice nyo, hindi tayo muling gagamit ng mantika o grease o cooking oil dito sa ating kon. Gagamitan lang natin lahat yan ng parang paghahalo-halo natin. Just like the same na niluto natin nung ang ating mussels in garlic butter sauce. Ganun din ginawa natin. We did not use cooking oil. Iniwasan natin ang paggamit nun guys hanggat maaari. We'll just trying or experimenting nga yung pagluluto minus the cooking oil. But of course, there are some mga menu na hindi natin maiwasan hindi gumamit nun. As much as possible, iniwasan natin para mabawasan ng konti yung cholesterol natin sa ating katawan. So guys, ayan, pinakita ko sa inyo mga sangkap. Wait, and ang gagawin natin ay iluluto na natin yung ating chicken egg sopas. Guys, ito ang una nating ilalagay. Siyempre yung carrots, dahil yung carrots ay medyo matagal na maluto, pero we're just going to cook them no less than 2 minutes. Itong those 3 na sangkap ingredients na sama natin. Unahin natin itong tinatawag na carrots, then followed by yung bell pepper, then kasunod niya yung tinatawag na celery. Okay guys, ilalagay na natin. Hindi ko na pakikita dahil yun naman na isasama ko lang doon sa ating pinakulo o pinalambot na sopas, macaroni sopas, at kasama yung dito yung eggs at saka yung chicken. Okay, ayan guys, nalagyan na natin yung ating nilulutong chicken macaroni egg sopas. Ayan. Slow cooking lang ginagawa natin. Ang gagawin natin ngayon ay tatakpan natin yung ating bowl o yung ating kaserola at we'll just cover it for no less than 2 minutes or maybe the most is 2 minutes. Then saka natin ilalagay yung sibuyas. Guys, tapos na. Ganun kabilis ang pagluluto natin. Napakabilis. Instant na instant. Kaya nga lagi kong sinasabing yung word na instant doon sa mga menu na akin niluluto. So, yan ang ating menu ngayon. Instant chicken egg macaroni sopas. Okay, guys? I'll see you. But pakita ko pa sa inyo mamaya yung pagkaluto. Tatakpan muna natin ito. Saka natin ilalagay yung sibuyas. Ayan, guys. Tinakpan muna natin. We'll just wait for 2 minutes. Yan guys, tapos na yung 2 minutes. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin itong huling sangkap o ingredients na ilalagay natin. Itong ating sibuyas at saka itong dahon natin, yung ating
bok choy, yung large bok choy dito yan na sa ating lugar. So lalagyan natin yan guys, then we're going to cook it again for another 1.5 minutes or 90 seconds. Then luto na yan guys. Meron tayong gatas siyempre, pero yung gatas hindi natin ilalagay, as needed lang gagawin natin. So ang gagawin natin habang kinakain natin o kakain natin, serve natin, saka natin lalagyan na lang ng gatas para wag na masira yung natira dun sa kasirola. Kasi masarap din namang agahan ito guys. Dahil ang dami naman, nakita nyo, nag-iisa lang naman tayong kakain yan. At sabi ko nga sa iyo guys, naku, pag natikman nyo ito aking sopas, huwag kayong magtatabi-tabi dahil nakakasiguro sa inyo baka masipa nyo yung katabi nyo sa sarap ng ating sopas. Delicious, yummy. Okay guys, thank you for watching. Pakita ko na sa inyo ang finished product nito. Okay guys, God bless. Guys, good afternoon. Ito, I'm presenting to you ang aking bagong recipe, ang tahong na may dahon. Yan, bago lang sa inyong paningin yan at sa inyong magiging panlasa guys. So nagluto ako ng buttered mussels. Ito nga ang ating kinalabasan. Then on the way, while I'm on cooking, nung medyo niluluto ko na, naisip ko why not mag-experiment tayo kaya tayo ng dahon, dahil siyempre masarap pag may dahon, lalo na kunin din ngayon dito sa ating lugar. Parang nasabi ko, tila masarap ata ang tahong na may dahon. So it's good. I have bok choy. So ang katulad ng dati guys, ang naging sangkap ko rito ay bawang, ginger, onion and ginger, at meron din tayong garlic, at sinamahan natin ang tomato. Ayan. Then pagkatapos nilagay natin yung ating tinatawag na buttered mussels o tahong. Nilagay natin yan, tinakpan natin ng konti. Pagkatapos natin matisan, nilagay natin ng pinakakonting 2 cups of water. Yun ang nilagay natin. Then saka natin nilagay yung serrano chili. But before na nang mailagay natin ang serrano chili, nag-prop up sa akin ang dahon. So sabi ko, mabuti pa gawin ko yung aking bagong recipe, ang tahong na may dahon. So yan, naluto na sa guys. At mapapansin yun, lahat ng tahong, lahat ng mussels ay nakabuka. Talagang ready na sila para maging hapunan natin ngayon. So guys, ang ating bagong recipe, ang tahong na may dahon. Niluto natin very instant. Ayan, katulad ng dati guys, pinakuha na natin, tatakpan natin ng for 2 minutes in a very slow cooking guys. 2 minutes na natin tatakpan yan sa very slow cooking, only 1/4 of temperature. Then after that guys, ayan na, luto na, ready na for dinner. So guys, thank you for watching. Ayan, makikita ko muli sa inyo. Thank you for watching. Ayan na, after 2 minutes, yan ang kinalabasan niya guys. Guys, after 2 minutes, nakita niyo na kung ano ang naging resulta ng ating tahong na may dahon. Okay guys, thank you very much and thank you for watching. Please stay with us, and katulad ng dati, sabi ko sa inyo, marami pa tayong mga surprise ang gagawin, exploring ng mga menu na pagsasama-samahin natin para hindi nasasayang ang mga mamahaling vegetable dito sa ating fridge. Okay guys, bye for a while. God bless and see you.